Magandang umaga po sa inyong lahat, sa ating pong mga kapatiran, sa ating pong mga nasa online, nananambahan sa ating pong Panginoon, kasama ho natin sa ating pong mga nasa Facebook, nasa YouTube, at maging doon po sa mga manonood po nitong mensahe ng ating pong Panginoon at makikinig sa replay. Ang pinapaabot ko po sa inyo ang pasasalamat natin sa ating pong Diyos na tayo po ay binigyan niya pa ng pagkakataon na tayo ay makapaglingkod po sa Kanya. Napakaganda ito pong ating mga awitin na ating napakinggan. Ito'y puro Tagalog, mas lalong pumapasok sa ating pong puso, sa ating damdamin bilang mga Pilipino. Mula po sa Lighthouse Bible Baptist Church Congregation dito po sa Pasig City ay binabati ho natin una sa lahat ang ating pong Panginoon at pinapasalamatan at sa lahat po na mga kasama ho natin na nananambahan sa ating pong Panginoon. Ito pong ating pagkakaloob, nakita ho nyo naman ang ating pong mga bank accounts sa ating pagbibigayan sa ating Panginoon. Ito po ay isang pasasalamat natin sa Diyos dahil sa pamamagitan po ng mga kapatiran at mga taong may nabukas ang kanilang palad at ang kanilang pag-ibig sa Diyos ay gayon na lamang po. At ang ating gawain ay patuloy na pinagpapala ng ating pong Panginoon. Bagamat sa mga sandali pong ito ay may mga kapatiran ho tayo na may mga karamdaman, ang gawain pong ito, ang inyo pong pastor, lahat po tayo ay nananalangin po sa bawat isa. At lalong-lalo na po doon sa mga nakasama ho natin at alam natin na sila ay mga karamdaman, dinudulog po namin kayo sa ating pong Panginoon. Patuloy tayo maging maingat kasi itong karamdaman na ito ay hindi po ordinaryong lagnat, sinat, ubo, sakit ng ulo, trangkaso. Sabi nga ng ibang doktor, ito ay may sipa, sumisipa mga kapatid. At hindi ito isahan lamang na sakit ng ulo, kundi ito'y panay-panay. Minsan meron, minsan wala. Minsan parang okay ka na, tapos sisipa na naman. So, ibang-iba po ito sa ordinaryong trangkaso na ating pong nararanasan. Kaya patuloy ho tayo maging maingat, iwasan ho muna natin ang pakikipagsalamuha sa napakaraming tao at hanggang sa maaari. At kaya po itong ating pagkakaloob ay pinapasalamatan po natin ang lahat ng mga ginagamit ng Panginoon para po sa ating pong eklesiya. So bago po ang mensahe, nais ko pong basahin po muna ang ating pong talata sa banal na kasulatan na pinaka-pundasyon ng ating pong mensahe sa umaga pong ito. Dito po sa Proverbs chapter 1, verse 1 to 8. So kung kayo po ay saan man, ay buksan ho natin ang ating mga banal na kasulatan sa Proverbs chapter 1, verse 1 to 8. At ito po ay basahin natin ng sabay-sabay. So tayo pong lahat ay tumayo. Kahit po tayo ay nandyan sa ating pong sariling tahanan, let us worship the Lord in the Spirit and in truth. Now, ito po ang sinasabi ng banal na kasulatan. The Proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel, to know wisdom and instruction, to perceive the words of understanding. Ang sarap po, di ba, na tayo ay meron pagkakataon mabasa ang salita ng Diyos at maging sa ating pong bayan ay ito po ay malaya tayong nakapag-aaral ng salita ng Diyos. Okay? Wala ho nakakahadlang po dito. So, patuloy ho natin itong basahin ng sabay-sabay. Verse 3, to receive the instruction of wisdom, justice, and judgment, and equity.
to give subtlety to the simple, to the young man, knowledge and discretion. A wise man will hear and will increase learning, and a man of understanding shall attain unto wise counsels. To understand a proverb and the interpretation, the words of the wise and their dark sayings. Last verse 7, the fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Last verse, verse 8, my son, hear the instruction of thy father, and forsake not the law of thy mother. Let us pray. Dakilang Ama, salamat po, Panginoon, sa aming pagkakaloob ng aming pong tithes, offerings, faith promise, love offering, Panginoon, maging ang aming pong first fruit, thanksgiving, at maging ang pinaghahandaan po namin sa darating na March na sacrificial offering, O Diyos. Kasabay po nito ang pag-celebrate po ng Lighthouse Family sa ika-46 years bilang isang gawain. Salamat po din, Ama, sa gawain po dito sa Pasig. At ang ika-26 years Foundation Day ng Pasig, Panginoon, ay nakita namin at pinapasalamatan sa inyo ang nagdaang taon 2021. Ngayon po, O Diyos, kayo po ang magpala sa lahat ng mga kapatiran po namin, sa lahat ng may mga karamdaman, kayo magkaloob ng kagalingan, Panginoon. Patuloy din namin pong pinapanalangin ang aming pong pamahalaan at ang lahat ng mga nakaupo po sa kasalukuyan. Kayo ang pinanggagalingan ng kaalaman, karunungan ng lahat, at kayo ang may akda ng lahat, Panginoon, ng kaganapan. At alam namin, ayon sa inyong pangako, na hindi niyo po kami pababayaan, Panginoon. Maraming salamat po sa lahat ng mga pamilya na kasama ho namin ngayon, sa lahat ng mga kasama namin nananambahan sa inyo. Kalooban niyo sila, Ama, ng agaran, kagalingan, magkaroon ng kapayapaan, at ang kanilang bahay, Panginoon, ay maging bahay-sambahan sa sandali pong ito. At lalong-lalo na po ang bawat pamilya ay magkaisa, Panginoon, na naglilingkod po sa inyo. Maraming salamat po. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So ngayon po ay natunghayan natin, mga kapatid, ang ating pong pagkakaloob sa ating pong Panginoon. At tayo po ay sa pasasalamat po sa ating Diyos ay hindi ho natin matatawaran ang pag-iingat po sa atin ng ating pong Panginoon. Ano man po ang ating pong mga karanasan, ano ho, ito ay pinapasalamatan ho natin sa ating pong Panginoon. Na mamaya pong hapon, pagkatapos po ng pagpapahayag ng salita ng Diyos, ng service ho natin, ay meron ho tayo activity para po sa ating mga kabataan. Yung pong tinatawag natin Lighthouse Youth Fellowship, Faithful to the Truth. Ito po ay Zoom meeting, Zoom fellowship ng ating po mga kabataan. Mamaya po yan. At natapos na nga po ang unang bahagi ng ating pong mga meetings ng lahat ng mga ministries sa ating gawain. Ay nag-submit na rin ho sila, nagpahayag na rin ho sila ng kanilang mga activities sa buong taon, mga kapatid. Kaya ay patuloy ho natin, pinapasalamatan ang lahat ng mga kapatiran ho natin. Para sa taong ito, 2022, tayo po ay makikilahok sa lahat ng mga activities o pagkilos ng ating pong eklesiya. So, nais natin na hindi lamang ang ating youth, kundi ang lahat ng mga ministry teams natin, maging ang ating pong SWIFE, ang adults natin, adult men, adult ladies,
adult, pati po ang ating pong mga children, the Children of Light Club. Ito po ay nagkakaisa upang sama-sama ho tayo maglingkod sa Panginoon sa mga ministry pong ito. Ngayon po, nung nakaraan pong mga linggo, mga kapatid, ay ang ating pong napag-usapan ay patungkol po sa topic na our greatest weapon against apostasy. So yun po ang ating pong topic noong December 19. Alam niyo po, ito po ay lumabas na parang series itong ating pong mga mensahe ng mga nakaraan, mga kapatid. At isa lang po ang tinutukoy rito patungkol po sa mga anak ho natin, sa mga kabataan, sa generation ho natin, mga kapatid. So, yung sumunod po ay pinag-usapan ho natin ang the greatest lost in our ecclesia. So, kung ito po hindi nyo pa napakinggan, ay pakinggan po ninyo at lamlamin ang mensahe po ng ating pong Panginoon. Tapos nung sumunod na linggo, 2 Sundays ago, nung January 2, pinag-usapan ho natin ang mensahe ng ating pong Panginoon na pinamagatan, when the greatest is perfected in us. So ngayon po ay ang pag-uusapan ho natin ay biblical parenting. So ito pong mga mensahe pong ito, no? 4 na mensahe, actually ito po ay tumutukoy po sa ating pong mga anak. At lalong-lalo na po, itong kapanahunan natin ay napakahalaga na maitama natin ang prinsipyo na pumapaloob kung ano ang sinasabi ng ating pong Panginoon sa mga kabataan o sa pag-aalaga ng ating pong mga next generation. So, Biblical Parenting 101. So, alam natin, pag sinabi hong 101, ito po ay the basic, no? Pinakapundasyon ng mga prinsipyo na makikita ho natin sa banal na kasulatan. At ito po na mga mapapakinggan ho natin ay personal na aking pong naranasan, personal na aming isinagawa. Ito mga prinsipyong ito in-apply sa aming buhay ng inyo pong ako at ng inyo pong Ate Neri, ang aking pong may bahay. So kung luluubin po ng Panginoon sa mga sandali pong ito ho ang ating pong topic, The Biblical Parenting 101. Ang unang may 4 po itong points. Kung loobin ng Panginoon, matapos natin ito ngayon umaga. Kung hindi, tutuloy po natin mamayang hapon. Number 1, the child's greatest problem is within. Pangalawa, the child's greatest enemy is himself. Number 3, the child's greatest need is salvation. And last but not the least, one of God's greatest warning. So parang ang keyword ho natin is greatest. Now, nais ko pong simulan rito sa Proverbs chapter 9, verse 10. Ang sabi ho ng banal na kasulatan. Alam niyo po, ang Book of Proverbs po, no, ang pinaka-key theme, ang pinaka-tema ng Book of Proverbs ay marami hong mga tema ang Book of Proverbs, pero isa na po doon ang the fear of the Lord. Mababasa niyo ho yan at makikita niyo ho yan na pinaka-tema sa aklat ng Proverbs. At karugtong po niyan, no, ang tema na ipinapahayag sa Book of Proverbs bukod sa fear of the Lord ay wisdom. Kaya makikita nyo ang salitang wisdom ay madalas banggitin sa Book of Proverbs. Wisdom, understanding, yun po ang mga tema. Instruction, knowledge. So, marami po, pero itong 4 na to ay madalim yung makita na ang tema ay patungkol sa fear of the Lord, wisdom, understanding, knowledge, instruction. Kumbaga, napakaganda po ng ating pong pag-uusapan sa umaga pong ito. Kung meron ho kayo mga mahal sa buhay, kaibigan, no? Lalo na yung mga magsisimula pa lamang sa kanilang pamilya, i-share nyo po itong mensahe ho natin, itong link natin sa Facebook, sa YouTube, i-share nyo po sa inyong mga kaibigan.
At sa mga magulang naman natin, yung mga may apo na, yung mga lolo, this will just confirm. The message this morning will just confirm na totoo nga talaga ang sinasabi ng banal na kasulatan. So, ngayon po ang sabi rito sa Proverbs chapter 9 verse 10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Totoo po yan. Ang pagkatakot sa Panginoon ay panimula ng karunungan, ng tamang karunungan. Kaya nga ang topic natin, biblical parenting. Marami rin po nagtuturo about parenting, mga kapatid, pero iba ho kapag ang salita ng Diyos na nagsasabi. Ano po? The fear of the Lord is the beginning of wisdom. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. The fear of the Lord is the beginning of understanding. Hindi po pare-pareho yan. Yung knowledge, wisdom, and understanding, hindi po pare-pareho po yan. Yung karunungan, kaunawaan, at kaalaman, yan po ay may pagkakaiba sa isa't isa. Subalit, makikita ho natin rito, mga kapatid, na ito ho ang pinakatema natin sa isa sa mga tema sa Book of Proverbs. Kung kaya, alam niyo po, pagdating po sa parenting, sa pagtuturo, sa pagdidisiplina, pagdating po sa pananaw, patungkol po sa bata, may sinasabi ho na ang mga bata daw po ay naturally good. Ano po? It's good. Mabuti. Ang bata po ay parang angelic little ones, parang anghel, no? Pag batang maliit, ang cute po, no? Ano ho? Ang batang maliit ay kaya since maliit at cute, no? Ang gandang yakapin, halik-halikan, ang gandang mahalin, no? Lumalabas na sinasabi ho na ang bata ay children are neutral. Okay, pag sinabi hong neutral, mga kapatid, ang bata ay hindi masama, hindi yan mabuti. Actually, ito po ang secular view ng pag iba yung secular view, iba po yung biblical view. Ano ang view ng banal na kasulatan sa bata? At ano naman ang secular view? Ano ba tinuturo sa atin noong tayo po ay nasa college, no? O nasa high school, lalo na po sa subject subject natin, psychology. No? Sa inyo po na nakakuha ng subject ng psychology, tinuturo ho sa atin doon na ang bata ay tinatawag natin na tabula rasa. Di ba? Alala niyo po yan sa psychology? Pag sinabi hong tabula rasa, ay tumutukoy po ito. Di ba? Pag sabing psychology, ang psychology po is the study of human mind and behavior. Pero pag sinabing tabula rasa, mga kapatid, sinasabi na ang bata daw po. Alam niyo po, pag kayo ay mag-exam sa inyo pong kolehiyo, malalabas na salungat ang prinsipyo na mapapakinggan po ngayon. Kasi po pag sinabing tabula rasa, okay? Pag sinabi hong tabula, patitingin niya itong pag sinabi pong tabula rasa, ang bata daw po ay neutral. He is neither good or bad. Pag sinabing tabula rasa, ang bata po, pag ipinanganak, siya po ay parang blank tablet. Ang isipan niya. Kaya, kung ang bata palakihin mo sa itong environment, lalaki yan sa ganyang environment. Pag ang bata ay palakihin mo sa magulong environment, lalaki yan ang bata sa pagkilos na may pagkaguluhan. Pag ang bata ay pinalaki mo sa maayos na environment. So, ibig sabihin, kung ano yung ang pinifeed mo sa bata, yun ang kanyang kalalakihan. Ano ho? Kaya, siyempre sa psychology, mga kapatid, yan ang po ang tinuturo sa ating pong paaralan. Psychology, di ba? Ang psychology is the study of human behavior. That is a scientific study of human behavior, human mind. So, kaya napapakinggan po natin yan, yung sinasabing tabula rasa, mga kapatid. Subalit,
Ang banal na kasulatan po, hindi ganun ang pananaw. Okay? So, unang punto na ating pong pag-uusapan ngayon mga kapatid. Number one, the child greatest problem is within. Ano po? So, lalabas na hindi po neutral. Kasi pag sinabing neutral, ang bata ay hindi siya masama, hindi siya mabuti, neutral lang siya. Okay? So, pero sa banal na kasulatan, makikita ho natin dito sa Proverbs chapter 22, verse 15. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan. Tingnan niyo po ang sabi rito, foolishness is bound in the heart of a child. Yun po, ang nababalot daw po sa puso ng bata ang foolishness, ang kahangalan. So, may problema ho sa bata. Hindi po siya neutral. Kasi the greatest problem is within. At sinasabi ng banal na kasulatan, yung within na yon nababalot sa kanyang puso. So, kung puso ang pag-uusapan po, ang bata ay hindi neutral. He is neither good or neither bad. Okay? Kaya ang sabi rito, but the rod of correction shall drive it far from him. Ngunit, tingnan niyo po, inilalayo ito sa kanya. Inilalayo sa kanya sa pamamagitan ng pamalo ng pagsaway. So mga kapatid, sa puso ng mga bata ay sinasabi ng banal na kasulatan, ito ang kanyang problema. Kasi sa loob ng puso ng bata ay nandyan po ang foolishness. Okay? Kaya kahit hindi mo turuan po ang bata, lalaki yan na meron pong pagsaway, meron pong foolishness, merong kahangalan sa kanyang buhay. Kaya, alam niyo po, nung nalaman ko itong prinsipyong ito, ay kami ni Ate Nery po ninyo, pinagmasdan po talaga namin ng maigi ang aming pong mga anak. 3 po ang aming anak. At napansin ho namin, iba-iba ang ugali ng mga bata. May iba't ibang foolishness ang mga bata. Ano ho? At makikita nyo lamang po ito kapag yan po ay intentionally na pinagmamasdan po ninyo. Kaya noong mga unang taon ng aming pong mga anak, ay inaalam ko talaga at hinihintay ko kung ano ang kanilang negative traits. Ano ang kanilang bad. Okay? Yung innate, yung natural na lalabas na kasamaan nila. Kasi yan pa ang prinsipyo na itinuro sa atin ng banal na kasulatan. Ang bata ay may problema within himself. Kaya aalamin mo. Dapat natin alamin. Okay? So, lalo na hanapin natin, asan ang foolishness ng batang ito? Saan ito? Ano ang kahinaan ng batang ito? So, yan po mga kapatid. Now, sabi sa Jeremiah chapter 17 verse 9, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Ang puso daw po ay mandaraya. Sa lahat na bagay. Alam niyo ho, general nang sinasabi. Kaya, we have to understand, ito pong sinasabi ng banal na kasulatan. Ito po'y taliwas sa sinasabi ng mga psychologist na ang bata ay basically good, no? An angelic being. Kaya pag ang bata namatay, magiging anghel yan. Naputulang ulo na may pakpak. Yun po ang secular view. Okay? Pero pag itong mensahe ngayon ay sinagot nyo sa exam nyo sa psychology, bagsak kayo. Kasi taliwas. Sino ang magsasabi that the heart is deceitful above all things, kundi ang Panginoon? Kasi siya ho ang nakakakita ng puso ng bata. So, sabi rito, since ang puso ng bata ay
ay yan ang problema niya within, inalam namin. No? Inalam namin, dapat natin alamin. Kung meron ka pong 12 anak, may 12 iba't ibang katangian niya na negatibo. At doon po natin sila kinokorek. Kaya sabi ko nga po, ulitin ko, ako po'y inaabang-abangan ko na ang bata, ang anak namin noon ay magkamali at magpakita ng kalikutan at magpakita ng negative traits at magpakita ng kanyang foolishness, ng kanyang kahangalan. At doon namin ito itinutuwid. Hindi natin yan makikita. Hindi ko yan makikita kung hindi ko yan pinagmasdan ng maigi. Yung tinatawag natin keen observation. Talagang pagmamasdan mo. Siyempre, pag pinagmasdan mo, palagi mo yan kasama, palagi mo yan kausap, palagi mo yan kapiling, palagi mo yan. Pag tayo po ay mga magulang na pinagkakatiwala lamang ang ating mga anak sa katulong, hindi po naman masama yun, pero pag hindi tayo sakop ng prinsipyong ito, abay babaliwalain mo lamang ang mga negatibong nangyayari sa ating mga anak. Sasabihin natin, bata lang yan. No? Kawawa naman yan paluin. Bata lang yan. Hindi niya pa alam ang tama at mali. Abay, sinasabi na nga ho ng banal na kasulatan that the heart is deceitful above all things. Kahit po bata, may puso ho yan. Tapos sabi rito, and desperately wicked. Yun po, hindi lamang po ito pang adult. Ang puso ng bata ay desperately wicked. Lubhang napakasama. Lubhang wicked. Sino? Who can know it? Ang hirap. Sa tulong lamang ng Panginoon. Kaya pag hindi tayo aware sa basic principle na ito, ay makakaligtaan natin na ang bata, lumaki na pala ito na may matigas na ulo. Lumaki na pala ito na may walang paggalang. Lumaki na nga pala ito na walang pag-ibig sa Panginoon. Lumaki na, napabayaan natin, mga kapatid. Kaya noong pong bagong kasal kami ni Ate Nerinyo, talagang pinag-usapan ho namin na sabi ko, Mami, sa unang 7 taon, yun, unang 7 taon ng mga bata, nais kong alagaan mo ang ating anak. Nais mong kung ikaw ay nasa bahay, nais kong disiplinahin natin, turuan ang ating mga anak. Bilang pastor po, malimit po, wala ako sa bahay. No? Nasa meeting, nasa ibang simbahan, nasa conferences. Okay? Kaya, noong pong nagkatrabaho, noong pong nag-asawa kami ni Ate Nerinyo, ay yan po ang isang kondisyon ko sa kanya. Na hindi muna siya magtatrabaho hanggat hindi natapos yung 7 taon. Kasi very critical po ang 7 taon ng bata. Yung first 7 years ng mga bata, very critical po yun. Kaya yun yung panahon na talagang inoobserbahan namin ang kilos, ang salita, ang pakikipagtungot, pakikipag-usap ng bata sa ibang bata, pakikipaglaro. Doon ho namin tinrain ang mga bata. Sa bahay ho namin, mga kapatid, noon, malilit pa sila, lalo na nung si Daniel pa lamang, ay hindi ho kami nagtatanggal ng mga figurine sa bahay. Yung mga laruan, mga figurine, mga galing sa kasal, mga pinamimigay, mga babasagin. Okay? Pero instructed po ang mga bata, instructed po ang aming anak nung maliliit pa ho sila, na iyan ay hindi laruan. No? Ito ang laruan ninyo, yung manikang yan, laruan, ito hindi. Ito laruan, ito hindi. Okay? Huwag hawakan, huwag laruan, dahil hindi ho yan laruan. Na-train ho namin yan. Kasi nakakakita ho ako ng mga magulang. Okay lang, nabasag yung figurine. Ayos lang. Nung nabasag, hindi pinalo. Nung nabasag, hindi pinagalitan. Kasi, figurine lang naman yan, kaya mo lang naman yan. Pero, kaya mo naman yan bilhin
Yun lang, nagalit ka na, yun lang, pinalo mo na. Alam niyo mga kapatid, kung alam mo ang basic principle, parenting 101, ay magiging aware ka sa pagpapalaki ng mga bata. Kaya, yung pong pagpapahiram ng laruan, no? Yun po ay pinag-aralan namin. Ito bang bata, ito bang anak namin ay marunong magpahiram? Ito bang anak namin? Kasi kung normal sa bata, the greatest problem is within. Ano ba ang negative na ugali ng bata? Sakim. No? Ay, sa akin. Kaya tinuturuan namin, paano ito hindi maging sakim. No? Paano na? Kung yung negative attitude na pagiging ako, ay pinabayaan natin mga kapatid, lalaki yan na hindi maganda ang kanyang ugali. Naalala ko noon, si Isjun at saka si Caleb. No? Naglalaro silang dalawa, pagkatapos si Isjun, hindi niya pinalaro si Caleb. Hindi niya shinare yung laruan. No? Meron si Isjun ng panahon na yun, napakagandang laruan at mahal na laruan yun. Okay? Pero since tinuturuan namin ng sharing ang bata, mag-share, no? Dahil yun ang negative na nakita namin sa pagtitrain namin noong panahon na yun. Okay? Baka iba naman po sa inyo. Pero gabay ng prinsipyo ng salita ng Diyos. Abay, nag-away yung dalawa. Hindi pinahiram ni Isjun. Alam niyo kung ano pong ginawa ko? No? Malamang sabihin nyo, mali naman pa sa ginawa nyo eh. Pero nung time na yun, kinuha ko po yung laruan na yun at sa harap nung dalawa, minartilyo ko yung laruan. Okay? Sabi ko nga, pag ako po yung nagdisiplina sa mga bata, hindi naman po ako galit. No? Hindi ko po yung gagawin ng, ano yun sinasabi? Yung biglang nagalit ka. Hindi ko po yun ginagawa. Ito yung pinag-aaralan ko at pinag-iisipan ko ng maigi. Paano ko tuturuan ang aking anak? At nung nakita ko ang negative sa kanya, ito yung negative niyang ugali. So yun po. So, actually hanggang sa ngayon, hindi ho yan nakalimutan ni Isjun kahit tanungin ho ninyo. Dahil yun po ay gustong-gusto niyang laruan, iniibig niyang laruan. No? Si Isjun pa man din, alam niyo po, pag binigyan niyo ng isang bagay si Isjun, ay talagang he will keep it. Ano ho, may ugali ho siyang ganyan. No? So, yun, gusto ko lamang siyang turuan na hindi maging sakim, ganin. Okay? Mag-share, mga kapatid. Tapos, maging sa magkakapatid, no? Siyempre, iba ang laruan ng lalaki, iba ang laruan ng babae. So, sharing. Dapat maunawaan yan, bata pa lamang. Sabihin natin, hindi, 2 years old pala yung anak natin, hindi pa, 1 year old pa lang. Pag pinabayaan natin yan, mga kapatid, masisinsay tayo. Kasi sinabi ng banal na kasulatan, the heart is deceitful, okay? And desperately wicked. Okay? Sa mga bata, mga kapatid, alam niyo kung bakit ang mga anak ko ngayon, purihin ang Panginoon, hindi naman nag-aaway? Kasi bata pa ho, na-train na ho namin. Nung maliit pa ang mga batang yan, nag-aaway naman sila. Pero, since itong prinsipyong ito, the child greatest problem, whether yan ay si Nicole, yan ay si ate, yan ay si Jude, is within. No? Talagang, nung ipinanganak ko yan, meron na siyang ganyan na negative attitude, negative traits. Kung kaya, dapat alamin natin at obserbahan ng maigi upang maituwid natin ang ating mga anak sa kanilang paglaki. Yung pag-aaway-aaway nila nung sila'y maliit, mga kapatid. Maalala ko pa noon, kasama pa namin sa church, nakatira sina Arnel Lazo, sina Weng Lazo. Okay, nag-aaway-aaway sila bilang mga anak, no, bilang mga bata. Okay? Pero, bilang magulang at ikaw ay interesado na matuto ang ating mga anak, ay talagang gagawa ka ng kaparaanan paano maituwid. Alam niyo po, sabihin natin, pastor, simple lang naman ang topic ho ninyo. Alam niyo,
sabihin natin na lahat ng pamilya ay normal na may kasiyahan, normal na masaya. Okay? Lalo na nung natapos pong December. Di ba? Bawat mga pamilya, mga kapatid, may kanya-kanyang palaro, no? May kanya-kanyang exchange gift, may kanya-kanyang family gatherings. Maging ang pamilya pong yan ay mananampalataya o hindi. No? Bawat mananampalataya, bawat mga pamilya ay, sabihin natin, may masaya. No? May kasiyahan yan. Okay? Patulan din natin ng mga mananampalataya, may mga masaya. Pero alam nyo, hindi lamang po gusto natin sa ating pamilya na masaya. Ang gusto natin sa ating pamilya ay isang Kristiyanong pamilyang masayang naglilingkod sa Panginoon. Sila, masaya sila. Yung iba, nandoon ang puspusan na kasiyahan at talagang close ang ties bilang mga pamilya, mga kapatid. Na okay po yun. Pero, iba tayo, mga mananampalataya. Kasi tayo ay mga mananampalatayang isang pamilyang, masayang pamilya, katulad din ng iba, ordinaryong pamilya, pero naglilingkod sa Panginoon. Yun po ang ating desire. No? Yun po ang ating nais. Kaya ayaw natin na ang mga bata ay nag-aaway-away. Lalo na pag malalaki na. Isipin nyo, ang lalaki na, high school na, ang mga anak natin nag-aaway-away. College na ang mga anak natin nag-aaway-away. May mga trabaho na ang mga anak natin nag-aaway-away. Okay? Bakit ganon? Kasi nung bata pa, hindi na nasupil. Kaya nung aming pong mga anak ay maliliit pa, abay may kanya-kanya ho silang mga negative na mga attitude. Nandiyan yung pag-aaway-away. Kaya, alam niyo po, inaabangan ko na sila mag-away. Totoo. Inaabangan ko nung maliit pa mga bata na sila mag-away. Inaabangan ko nung maliit pa mga bata mag-agawa ng laruan. Inaabangan ko talaga. No? Inaabangan ko ang aking mga anak na maglupasay. Ano pa mga negative attitude? Inaabangan ko ang aking mga anak na sigawan ako. Inaabangan ko. Kasi yun po ang magandang pagkakataon at may reason ka na i-train ang ating mga anak. Minsan ang ating po mga anak ay lumalaban talaga. Dinadala sa iyak. Ano ho? Kala natin, yung anak natin, tingnan nyo po, di ba pag meron sanggol na maliit, sanggol pa lamang ho yan, nakalagay sa crib. Okay? Tapos makikita natin, umiiyak yung ating anak na sanggol. Umiiyak. Tapos kapag kinapa mo naman yung kanyang lampin o kaya diaper, tuyo naman, di naman basa. Pero iyak lang iyak. Di natin alam, wala naman lagnat. Pero umiiyak. Ano kayong gusto ng batang ito? Ano nga nangyari? Pero pag kinuha mo na siya at kinalong, nawawala yung iyak. Okay? Pag binalik mo, umiiyak. Pag kinalong mo, nawawala ang iyak. Alam niyo po, mag-i-obserban ho kayo. Kasi minsan, ang mga bata ho, ay, yun po naman ang kanilang paraan upang makuha ang atensyon natin o paraan upang lumaban. Umiyak. So, we have to observe. Akala natin parang normal lang ito. Pero pag lumaki-laki na ang mga bata, abay, hindi mo lang siya nabigyan ng tubig. Hindi mo lang siya napagbigyan, iiyak na. Maglulupasay ang bata. Okay? Tapos sasabihin natin, ano lang yan, bata lang yan eh. Hindi ho, mga kapatid, the heart is deceitful above all things and desperately wicked. No? Sa psychology, tingnan nyo po. Ito, alam kong narinig nyo na po itong tinuturo sa atin sa psychology. Ang tawag ho yan ngayon ay ODD. Alam nyo po ba yung ODD? Oppositional Defiant Disorder. Okay? Kasi yung bata, bakit parang ang batang ito ay lumalaban? Parang ang batang ito ay, sabi nila, Oppositional Defiant Disorder, ODD. Okay? Meron imbalance yan sa kanyang mga, yan po ang pananaw ng sanlibutan, mga kapatid. Pero, still, the child greatest problem is within, sa loob. Kaya anong sabi sa Romans chapter 3, verse 23? Pangmatanda lang po ba ito? Hindi. Kahit po ito'y
pambata din po itong verse na to. Sabi rito, for all have sinned. Sa loob. For all have sinned. Sa loob ng bata ay kasalanan, makasalanan. For all have sinned and come short of the glory of God. Kaya ang bata ho, makasalanan. Ipinanganak ho silang makasalanan. Kaya po mga kapatid, no, yan, problema ho yan ng bata. Ano pang sabi rito? Sa Proverbs chapter 29, verse 15, sabi rito, the rod and reproof give wisdom, but a child left to himself bringeth his mother to shame. Yun po yung pangalawa. Topic natin. The greatest enemy ng bata is himself. Okay? Kaya, ang banal na kasulatan po ay nagtuturo na rod, pamalo. At maging sa pagpalo, mga kapatid, tinuturuan ho tayo kung paano papaluin ang bata. Ang iba ayaw paluin ang bata eh. Lalo na mga lolo, lola. Ako po, kung loobin ng Panginoon, ay magiging lolo't lola ho din po ako. Pero, palagi ko hindi ko kukonsente ng aking mga apo. Okay? Minsan kasi pag lolo't lola ka na, no? Pag narinig mo yung apo mo umiyak, anong nangyari dyan? Bakit? Okay? Minsan hindi alam ng mga lolo't lola natin na ang bata, mga kapatid, anong sabi? The greatest enemy is himself. Okay? Kaya sabi dyan, but a child left to himself bringeth his mother to shame. Nakita niyo po? Kaya, napakahalaga ng pamalo. Dapat paluin. Makaranas ng palo. Yung pagsaway. Okay? Palo at pagsaway. Ito'y nagbibigay ng karunungan. Kaya ang bata, mga kapatid, no, dapat din magkaroon ng takot sa magulang. Well, napag-usapan na natin kung anong ibig sabihin ng takot sa Diyos, takot sa magulang. Panoorin niyo po yung mga naunang mga mensahe natin, mga kapatid. So, ito ay nagbibigay ng karunungan. May mga bagay-bagay sa bahay natin na pwede natin turuan ang mga bata na magbibigay ng karunungan. No? Katulad ng paglaro ng bata sa mga sakit. No? Dapat maunawaan yan. Nabalitaan niya na po ba na may namatay na bata dahil tinusok-tusok yung sakit? Okay? Pinaglaruan yung saksakan ng kuryente. At minsan hindi natin napapalo ang batang yan. Kasi naawa tayo, bata naman to, pinagalitan lang natin. Pero mga kapatid, ang tamang palo, ang tamang pagalit ay magbibigay karunungan sa bata. Alam niyo po, sabi ko nga ho, talagang hinihintay ko na ang bata magkamali. Kasi pag nagkamali at nagkasala, no, ay talagang ang ginagawa ho namin noon, pag nagkasala ang bata, kinukuha ko ang bata, pinapaupo namin dito sa aming lap at kinakausap, no? Nagpipreach, sinisermonan. No? At kinakausap, bakit ka pinalo? No? Anong dahilan, bakit ka papaluin? Ipaliwanag sa bata kung bakit mo yun ginawa. Kasi minsan po, may mga magulang na pag ang bata ay may ginawang mali, biglang palo. Abay, nagtataka ang bata. Ba't ako pinalo? Sa kanyang loob, ba't siya pinalo? Tapos, hinayaan lang, sinigawan, pinalo. Okay? Pero hindi pinaliliwanag kung bakit pinalo. Yun po yung wisdom doon. Kaya, ang sabi rito, ang pagsaway at pamalo nagbibigay ng karunungan. Subalit kapag ang bata ay pinabayaan. Okay? Kasi ang dakilang kalaban ng bata ay yung kanyang sarili. Pag napabayaan niya ang kanyang sarili at napabayaan din natin ng mga magulang na gabayan ang mga bata, sabay, lalaki ho talaga yan na problema sa bahay, problema ng lipunan. Ika nga, alam niyo po ba kung saan nagsisimula ang anarchy? Ano ba ang anarchy? Yung
lumalaban sa lipunan, no? Lumalaban sa pamahalaan, lumalaban sa eskwelahan, lumalaban sa teacher. Anarchy begins at home. Sa bahay yan nagsimula. No? Kaya ganyan yan, ugali niyan sa kanyang paaralan at lumalaban sa teacher kasi lumalaban yan sa bahay. No? Lumalaban kay ate, lumalaban kay kuya, lumalaban kay mama, kay papa, lumalaban kay lola. At hindi na-train ng mga magulang. Kaya sabi ko nga po sa inyo, yung paglulupasay ng mga bata, na-train po namin ang mga bata na lumaki na hindi naglulupasay. Kung yung pong anak po ninyo ngayon naglulupasay, nagdadabog, no? Gaganyan. Pag inutusan, nagdadabog. Pag inutusan, naglilitan niya. Ngayon na malaki na, after 7 years, iyan pong ginagawa niya, hindi niyo na-train ang bata. Akala niyo okay lang yung pagdadabog na yun. Akala niyo okay lang yung paglilitan niya. Yung salita ng salita, no? Well, kaya sabi rito, pag siya'y hinayaan mo at pinabayaan, left to himself, okay? Left to himself, but a child left to himself, bringeth his mother, bringeth his father to shame. Magbibigay kahihiyan. Bakit? Kasi pinabayaan mo siya sa kanyang sarili. Ano po? Okay? Ano pa? Sabi sa Isaiah 53 verse 6. Ano sabi ng banal na kasulatan? Ito po ba'y pang matanda lang itong verse na to? Hindi po. Ang sabi rito, all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. Ito lamang po ba ay pang matanda? Hindi po. Ito po ay pang bata din. The child greatest enemy is himself. Bakit? He will turn in his own way. Magkakanya-kanyang lakad ho yan. May lalaki ho yan, no? Ang bata, pag hindi ho natin sinupil, hindi nakaranas ng palo, hindi nakaranas ng pagsaway, lalaki ho ang bata na problema ng magulang. Everyone to his own way. Sabi rito, lilihis yan, bawat isa, mga bata, lilihis ng kanyang sariling daan. Okay? Huwag na natin pag-usapan ang bata natin ay mabait, okay, magalang. Okay po yun. Kasi ang bata ho ay may galang, magiging magalang yan, pero meron din po yang hindi magalang na ugali. Yun ang ating pong oobserbahan. No? Kaya napakalaking trabaho ho yan. Okay? At minsan ay napapabayaan ho natin. Akala natin okay lang yung bata na umiyak-iyak, sumigaw-sigaw. O akala natin okay lang ho ang bata. Sabi ko nga po, ang bata ay katulad ng harden. Okay? Ang bata ay katulad ng halaman, harden, na inaalagaan. Kapag ang harden, mga kapatid, ang alagang mga paso, ang alagang halaman, no? Anong tawag natin yan? Mga plantito. Okay? Pag pinabayaan ho natin itong mga halaman na ito, tutubuan niya ng damo. Normal po yan na tutubo ang damo. At kaya nga, kinakailangan tanggalin itong mga damong ito. Sa ating pong mga anak, tandaan ho natin, ang sabi ng banal na kasulatan, the greatest enemy is himself. Lalabas at lalabas yung damo. Ika nga, quote and unquote. Yun ang dapat ho natin tanggalin. Yun ang dun po natin sila dapat i-train. Kaya, kung 2 anak nyo, kung 3 anak nyo, may iba-iba ho silang mga damo. Pagka-damo ho. May iba-iba ho sila. Dapat maging observant ho tayo sa pagkilos ng ating pong mga anak. Sa loob ng 7 years, no? Mula 0 years old hanggang 7 years,
mga kapatid, napakahalaga ho yan. Kasi pag nalampasan na ho yan, edad na yan, hindi na ho tayo magiging masyadong problemado sa ating mga anak. Okay? Alam niyo po, pag ang anak natin ay tumungtong naman ng pag-aaral, na grade 1, grade 2, grade 3, may mga lalabas na naman dyan ng mga kanilang negative traits. No? Kasi makikipagsalamuhan na sila sa ibang mga tao. Makikita, magiging mas malawak na ang kanilang mundo. Pagkatapos kapag ang mga bata ay naging high school, no? Grade 5, grade 4, grade 5, grade 6, high school mga kapatid, iba na naman. Iba na naman training, iba na naman paraan na gagawin mo bilang magulang. Alam nyo, panalangin ko po na bigyan kayo ng Panginoon ng karunungan kung paano din kami binigyan ng Panginoon ng karunungan ayon sa aming pong simpleng pagsunod at pag-unawa sa salita ng Diyos. Sabi rito, everyone to his own way. May kanya-kanya pong paglihis ng landas ang ating pong mga anak. Okay? Kaya, anong sabi dyan? And the Lord hath laid on him the iniquity of us all. So, ang bata po, minsan, bakit itong batang ito palaaway? Bakit itong batang ito ay ang likot ng batang ito? No? Ang lakad ng lakad, takbo ng takbo, sigaw ng sigaw. Okay? Saan man mapunta, mga kapatid. No? Lalo na mapunta ng mga public places. Okay? Alam nyo, yan ang magandang itrain. Anong gusto mo sa anak mo? Pag nandun kayo sa SM, ika nga, anong gusto mo? Sisigaw-sigaw doon? Okay? Okay ba yan sa iyo? Kung gusto nyo ganyan, nasa sa inyo ho yun. Okay? Kung ayaw nyo, magandang itrain po yan. Ano ba ang gusto niyo maging ugali ng inyong pong anak kapag nandoon yan sa bahay ng kanyang mga lola? Ano ang gusto niyong pagsasalita ng inyong mga anak pag yan ay nasa paaralan? Alam niyo po, mga kapatid, minsan, sinasabi ng banal na kasulatan, may kalikutan ang bata. Ano? Sa psychology naman, ang tawag ho niyan, yung malilikot ang bata. Ang tawag dyan, ADHD. Alam niyo po yan? Yan o. Ano bang ibig sabihin ng ADHD? Attention Deficit Hyperactivity Disorder. May pinagbibigyan na ng science ang karakteristik ng bata, mga kapatid. No? Yan man ay ADHD. Well, so matotal ba, kapatid, ang bata ay makasalanan? Ang bata po ay may problema sa kanyang within? Ang bata ay may problema. Ang kanyang greatest enemy, sino? Himself. Tandaan po natin yan, mga kapatid. Okay? Ano po sabi rito? Sa Roma chapter 3, verse 10 to 12. As it is written. Ito po bang verse na ito ay pambata lang? Hindi po. Ito din ay pang-adult. Pero madalas natin ito nababasa sa mga adult. Ginagamit natin sa soul winning, mga kapatid. Ito ba'y pang matanda lamang? Hindi po. Pati po bata. Anong sabi? As it is written, there is none righteous, no, not one. Walang matuwid na bata. Wala kahit isa. Uy, ang bait-bait naman ng batang ito. No. Uy, alam niyo, mga kapatid, ang anak natin ay bata pa lamang, ay na-train natin ayon sa nais natin. O anak, pag doon natin, diyan ka lang, umupo ka lang diyan, ano? Okay? Lalong-lalo na kapag na-train natin ang ating mga anak na nakikipag-communicate sa atin bilang kaibigan. Alam niyo, kung nakikita niyo ang aming pong mga anak makipag-communicate sa amin at ang aming pong mga anak nakipag-communicate sa isa't isa, hindi po yan isang iglap nangyari. Okay? Kung paano sila mag-communicate, paano sila magbiruan, paano sila... Sabi ko nga po, ang nag-aaway lang sa bahay namin, aso't pusa eh. Ay, aso eh. Okay? So ako nagpapasalamat sa Panginoon. No? Nawa, no? Hindi ko sila makita mag-away in the future. Pero sa nakikita ko, inaobserbahan ko hanggang sa ngayon, inaobserbahan ko pa rin po ang kilos, pananalita ng mga bata, ng mga anak namin, hanggang ngayon malaki. Habang nandyan pa yun sa ilalim po ng aking bubong ng pamamahay namin. Sakop pa rin ho yan
ng pagdidisiplina. Pero ngayon na malalaki na, ang anak namin tapos na ng kolehiyo, 2 tapos na, si Nicole na lamang nag-aaral, abay, iba na naman ang paano natin sila iti-train, tapos na bang training ko sa kanila? Hindi po. Okay? Pero ibang pamamaraan, ibang style. Okay? Kasi sabi rito, there is none righteous, no not one. Walang matuwid na bata, wala kahit isa. Okay? Kaya walang bata na very angelic. Wow, nang bait-bait naman ng batang ito. Okay? Kaya dahil sa kabaitan at siguro sakitin pa, no? Hindi mo mapalo, okay, hindi mo mapagalitan. Alam niyo, kung may sakit at patpatin at payat, may paraan ho naman na iyan ay ituwid. Nawa, bigyan kayo ng Panginoon kung paano ho yan itutuwid. Alam niyo, iba-iba ho tayo ng pagpapalaki ng mga bata kung paano ina-apply ang salita ng Diyos. Pero ang mahalaga, napakaganda po na ang mga anak natin ay hinuhubog ayon sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Anong sabi rito? There is none that understandeth, there is none that seeketh after God. Walang bata na nakakaunawa sa Diyos. Walang bata na humahanap sa Panginoon. Kaya, walang bata na humahanap sa Panginoon. Kaya tuturuan natin silang humanap sa Panginoon. Tuturuan manalangin. Tuturuan, yung pong CLC, Children of Light Club, mga kapatid, abay, ganun na lamang ang pagkaseryoso natin sa pagtuturo rito ng ating pong mga teachers. Kasi pundasyon po yan eh. Ang bata, itinuturo natin sa kanila, sa murang edad, ang salita ng Diyos. Pundasyon ho yan. Hindi natin alam kung ano, paano gagamitin ng Panginoon ang mga naturuan at natutunan po nila. Kaya salamat po sa inyong mga magulang na talagang itinataguyod na ang mga anak, no? At kung napapagilitan niyo po ang mga anak niyo dahil parang tinatamad mag-pray, tinatamad mag-aral ng salita ng Diyos, tinatamad na anong mga negative na mga nakikita niyo sa inyong mga anak? Sabi ko nga po, hindi nyo ito makikita hanggat hindi po ninyo tinitingnan ang anak ninyo, inoobserbahan po ang anak natin 24/7. Napakahalaga, mga kapatid. So, ano pang sabi rito? There is none that seeketh after God. Walang maghahanap sa Diyos. Kaya tuturuan ho natin sila at ilalapit ho natin sila sa Panginoon. Kaya ang napakagandang pagturo, yung makita ng ating mga anak, na tayo po ay umiibig sa Panginoon. Tayo ay may takot sa Diyos. Tayo ay sumusunod sa instruction ng Panginoon sa banal na kasulatan. At makita ang kahalagahan ng kabutihan ng Diyos, ng kapangyarihan ng Diyos, ng salita ng Diyos sa ating buhay. Ano po ang sabi rito? They are gone out of the way. Sino yung they? Adult lang po ba ito? Bata, pati bata. They are gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none na bata that doeth good, no not one. Naunawaan niyo po ba? Sana po, lahat lumihis ng landas. Kaya normal po sa bata na lilihis sila ng landas. Yung pong paglihis ng landas, yun pinakamagandang pagkakataon na i-train, ituwid sila. Yung paglihis na yun, ituwid sila. Alamin kung ano yung kung ano yung paglihis na yun. Tapos ano sabi rito? There is none that doeth good. Walang gumagawang mabuti. Wala kahit isa. Kung may nakita tayo mabuting trait, characteristics ng ating mga anak, purihin ang Panginoon. Pero sabi ko nga po, obserbahan nyo, alamin ninyo, hanapin ninyo kung ano ang negative characteristic niyan. Yan ang magandang pagkakataon na i-train po ang mga bata. Ang ating pong mga anak. Ang bilis ng oras, mga kapatid. No? 2 puntos pa lamang ho tayo. Well,
Tutuloy ko po ito mamayang hapon, mga kapatid. Ano po? Pero tandaan ho natin, itong dalawang prinsipyo at mga verses na inaralo natin ngayon. Una, the child greatest enemy is within. Yung puso. At sa loob ng puso, ano yun? Foolishness. Pangalawa, the child greatest enemy is himself. Ipaunawa din ho natin yan sa bata. Walang batang gumagawa ng mabuti. Wala. Wala kahit isa. Sabi ng banal na kasulatan. Itong mga bagay na ito, mga kapatid, yan ang dahilan kung bakit bawat isa, bawat bata, kasama na tayong mga adult, may kanya-kanyang daan. At madalas, yung daan natin sarili, ito'y daan tungo sa kapahamakan. Challenge ko po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa mga nagpapasimula, sa mga magulang ho natin, ng kanilang pagpapalaki, ng kanilang mga anak, ng kanilang pamilya. Huwag niyong tantanan ang anak ninyo. Huwag niyong hayaan lamang kinanay. Kayo po mga tatay, huwag niyo pong hayaan lamang kinanay ang pagdidisiplina. Dapat pareho nagkaunawaan ang mag-asawa sa pagdidisiplina sa bata. Pareho ang prinsipyo, pareho kung ano ang mga don'ts. Pareho kayo nagkakaunuan. Don'ts. No? Dito na ako magtatapos. Alam nyo, lumaki kasi ang mga bata namin. Wala pa kami mga cellphones noon. Okay? Nung lumaki ho ang mga bata, wala pa kami mga cellphones. Meron, pero ako lang. Ngayon po malalaki na mga bata, kung pwede lang pong ibalik ang panahon. Okay? Sa hapagkainan namin, palalaking ko ang anak ko na hindi gumagamit ng cellphone habang kami kumakain. Eh ngayon, hindi na, malalaki na mga bata eh. Yung mga anak nyo ba, kumakain ng cellphone? Kung bata pa po yan, at na-train yung ganyan, kalalakihan ho nyo yan. Hindi ba maganda? Pag-usapan ninyo mag-asawa, pag nagkumakain sa panharapan, walang gadget, walang TV, walang cellphone, mag-usap. Hindi ba maganda ho yan? No. Sa ngayon, hindi ko na ho matrain ang aking mga anak. Okay? Kasi ako po mismo, nagsi-cellphone. Kumakain ako, nagsi-cellphone. Kumakain, may kausap. Kumakain, nanonood. Pero kung ibabalik lamang, kakain kaming walang cellphone. Mag-uusap kami sama-sama. Sa akin lang ho yun. Yun ang isang paraan ko kung paano ko susundin ang salita ng Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyong salita. Pagpalain niyo po, O Diyos, ang mga natunghayan namin na katotohanan sa inyong salita, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa katotohanan na amin pong natunghayan. Sa amin din pong pagbibigayan, Panginoon, sa mga sandali pong ito, pagpalain niyo po ang mga magkakaloob ng kanilang tithes and offerings. Isa rin po ito sa mga dapat naming ituro sa aming pong mga anak. Ang maturuan silang magbigay sa Panginoon. Kaya po kahit po sa aming Children of Light Club, ang mga bata ay tinuturoan namin magkaloob sa Panginoon. Magbigay ng kanilang tithes. Magbigay ng kanilang offering. O Diyos, purihin po kayo, Ama. At sa pagpapatuloy namin na mensaheng ito, mamayang hapon, pagpalaan niyo po ang mga magulang na kasama ho namin, na kasabay na nag-aaral ng salita ng Diyos, na maging seryoso kami at maging maayos. Tulungan niyo pong maging maayos ang aming pong pagpapalaki ng aming pong pamilya. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. So makikita niyo po, yan po ang sa ating pong screen, ang ating pong tithes and offering, kung saan niyo po yan ihulog, sa GCash, sa BPI, kaya sa BDO, sa RCBC, or sa Security Bank. Ay salamat po sa pagkilos ng Panginoon sa inyong puso, sa pagkakalob sa kanyang gawain. So yun po, ang unang dalawang topic ho natin ng Biblical Parenting 101. Ano ho?
mamayang hapon may mga iba pang mga patalastas, announcement, pero yung pong ating pong faithful to the truth ng ating Lighthouse Youth Fellowship, mga magulang, no, pasamahin po ninyo rito ang inyong pong mga anak. At hindi ho kayo lugi, kapag na-train po natin ang ating mga bata sa paglilingkod sa Panginoon, sa kipag-fellowship sa kapwa kabataang mananampalataya. Okay? So God bless you po. At pakinggan po natin ang ibang mga announcements. Happy Sunday to everyone. A couple of announcements. Please do not leave as the service is not yet over. We would